16 pesos lang from Quezon City to Manila. Yan nga ang gastos ko sa scooter na to. Sa ganitong urban city driving, baka ito na yung choice mo. Sobrang tipid. Pero bago natin pag-usapan ito mga brother, napansin namin na marami pa sa inyo hindi naka-follow at naka-subscribe. Malaking bagay po kung kayo ay magko-comment, mag-like at syempre i-share ang ating mga videos at syempre maliit na bagay sa inyo, malaking tulong sa amin. This is the Basilica 125 from Bristol Motorcycle Philippines. Ito ang isa sa mga scooters under the Vespucci lineup, yung kasama yung Vantaggio na talaga namang napakaangas in terms of its classic looks. Ang presyo nito, it actually listed as high as 118,800. Pero naka-introductory price to ngayon at 98,800. Actually, nung first month nito, alam nyo ba? 88,800 yan to nung unang nilabas. Pero para hindi kayo malito, 98,800 ang kanyang current promo price. Given that price point, tingnan natin kung ano nga bang meron sa motor na to. Overall look, classic. Unang tingin mo pa lang, ito yung klase ng motor na kahit 20 years from now, uso pa rin yung looks niya. Kahit na napakaraming ng motor ang dadating at dadaan, ito, uso pa rin dahil ito yung design na hindi na luma. It has that vintage feel. Italian look ang masasabi natin dito. Big round headlights coupled with stainless chrome finish pagdating sa kanyang mga side mirror. Yung signal lights niya, hindi na parte ng headlight, nandito na sa gilid ng pinaka handlebar fairing siya. Okay yun kasi wala na mga nakosgate na signal light, hindi nakaka-impede sa kanyang overall design. Merong Vespucci branding. Pangalawa to sa scooters under the Vespucci lineup. Matatandaan natin na ang unang-unang Vespucci lineup na na-release dito sa Pilipinas is the Vantaggio 150. If you're curious about that, you can check out the review. Very premium din yung datingan ng kanyang Bristol branding right here. And it actually comes in different colors. Meron itong black, meron yung white, pero ang favorite ko is really the gray coupled or combined with the yellow bumblebee color. Ang lakas ng dating, ang lakas maka-premium, tsaka kakaiba yung kulay. And then pagdating sa baba, merong accent dito. Hindi ko talaga alam kung para saan pa rin to. But on the front of the big fender, meron ditong parang accent. Siguro ready for design. I'm not sure if meron pa ba yung kinagamit pagdating sa kanyang aerodynamics. And then you have one section here striking through the front fairings at tipong meron pang accent dito. More on parang ano siya, air cooler, aerodynamic yung datingan. Over at the side, makikita natin how simple and elegant it is. Puntahan muna natin yung kanyang upuan. Nice finish with the contour seating or contour stitches right here. Tapos ang ganda ng pagka-leather black. Yung tipong luma na genuine na withstood the test of time. Parang ganun na yung datingan ng leather na to. Yung puwet niya is pretty much standard with the classic scooters. Yung malapad na parang isahang buo lang na fairings. Pero may mga accents siya dito that, you know, just adds a little bit of dimension sa kanyang design. And then, we have the Basilica branding right here. Pagdating sa kanyang pillion step, very good to dahil the step blends well into the motorcycle. Ganyan, simple press of a button, di ba? Hindi na yung kailangan mo pang hatakin. For the muffler, black talaga yung muffler niya, pero with the chrome finish right here, it's actually consistent with the overall look ng motor na to na elegante, pero simple lang. Sa likod naman, what we can see is the built-in rack. Ito mga brother, kasama na to. So very flexible. You can have your top box added. O kaya naman, mas bagay yung mga leather bags. Yung mga tipong pag ganun, no? Lakas lalo ng dating ng motor na to. Sa taillight naman niya, I like it. I like the fact that it doesn't have any signal lights na lumalabas dito. It's just this assembly right here. Andito yung taillight signal. So still has that modern touch kasi wala, ano na yan, mga LED lightings na yan. And yung mga ilaw niya, it blends well dun sa overall design ng motor. So again, overall, it's classic. It never goes out of date. Nakikita ko tong bagay dun sa mga young generations natin na mga working class. Imagine going through Makati, BGC, Taguig, Ortigas. Ang lupit ng traffic dyan, pero ito yung service mo, standout ka na, nakaporma ka pa, practical pa yung motor.
na para sa'yo. Pag-usapan naman natin, makina. This has 125cc single overhead cam, air-cooled. Pero alam mo ba, ang standout talaga pagdating sa motor na to is the fuel efficiency. Nung nakaraan ay ginamit ko to sa DGR or Distinguished Gentleman's Ride this 2025. Nagpagas lang ako ng konting-konti lang. We actually traveled from Quezon City hanggang sa Manila. Alam mo kung magkano lang ang gastos ko. Kinumpute ko nagpagas muna ako, tapos kinumpute ko ang gastos ko sa gas. Quezon City, sa Quezon City Hall hanggang sa Century Park Hotel. That's about maybe 17-18 kilometers approximately. Gastos ko lang 16 pesos. Imagine that, 16 pesos. Kaya bagay na bagay ito for your urban driving. Yung mga city commutes mo, sobrang tipid, sobrang gaan, ang dali maisingit-singit pagdating sa traffic. Pero pagdating sa power, hindi ito yung motor na pang-iwanan o kaya naman, ang sakit naman nung pag iniwanan ka, o kaya naman yung mga pang-bakbakan. When you actually ride this motorcycle, pag nag-umpisa ka ng magsilinyador, you will feel enough power para hindi ka mabitin, pero hindi ito yung mga pang-arangkadahan. It has enough power for me to be able to overtake when I needed to, pero kung chill ride din lang naman, okay na okay din siya kasi doon ako nakakatipid sa gas. Para sa akin, yun yung highlight talaga ng motor na to Swabe lang, smooth engine delivery and acceleration, but I'm able to maximize my fuel efficiency. Ang fuel efficiency ng motor na to can get you as much as 50 kilometers per liter. Napakatipid nun at sa panahon ngayon na mahal ng maraming mga bilihin, malaking bagay na nun. When it comes to our brakes mga brother, it is what it is, very basic, pero sa harap, meron tayong single disc brake. Tapos, pagdating naman sa likod, what we have are drum brakes. So, obviously, given that setting, yung drum brake natin, more on pang menor-menor lang, pero kung kailangan mo talaga ng full stop, you're speeding up, kailangan mo agad ng stopping power, more dependable, then you can use the front disc brake. Ang isa sa mga features ng brakes na to is CBS na, or yung combined braking system. Anong ibig sabihin nun? When you actually press your rear brake, yung kaliwang lever, more than 50% o kaya yung nabigla ka talaga ganun, what the motorcycle does is it distributes the braking power sa harap at saka sa likod. So kahit na hindi ka pa masyadong sanay, hindi mo na ibalanse ang pagpreno sa harap at saka sa likod dahil kailangan mo na huminto, the motorcycle actually does that for you, giving you more stopping power at saka dependability pagdating dun sa brakes mo. When it comes to suspension, actually, hindi mo na masyado makita yung suspension na to. Basta telescopic fork to, and tagong-tago yung suspension dito kasi kasama na yun sa look niya And then, pagdating naman sa likod, what we have is monoshock to mga brother. Yung shocks niya nandito sa kaliwang banda. So, baka sabihin ng iba sa inyo, dapat dalawa yan para balanse. Actually, in terms of stability, wala akong problema sa suspension na to. The front suspension, siguro pwede mong ipa-tailor fit according to your weight para mas swabe yung play niya, lalo na pagdating sa mga lubak. Pero yung rear suspension, tamang-tama lang pagdating sa city driving. Pagdating sa gulong, harap at likod, meron itong sukat na 170 by 12. Parehas sa mga brother. So, de 12, hindi ka na masyadong mahihirapan sakaling maghahanap ka ng aftermarket na gulong. Pero sa experience ko naman, again, wala namang episode wherein nasubukan ko to ng umuulan at hindi ko na rin nadala sa mga bundok, banking-bankingan kasi hindi yon yung identity ng motor. But when it comes to city ride, Manila to QC to Bulacan and back, wala naman akong episode wherein para nag-alangan ako sa liku ng gulong ko. So dependable stock tires, nasa sa'yo na lang talaga if you want to upgrade it to a little more yung mga nakasanayan mo ng brand, nasa sa'yo na yun. Sa features na mga brother, unahin natin yung nandito sa ating compartment. Surprisingly, the underseat compartment, malaki to. Meron ditong maaring magkasya na mga full face helmet. Pero ngayon yan, tambakan ko ng riding jersey, ng sec bag ko. Yan. So, compared to the other 125cc scooter, isa to sa mga malaki na compartment mo. For the fuel tank, this actually houses 6.6 liters. Sa tipid ng gas, ito more than enough na yun. Kasi approximately, aabot ka ng mga more than 300 kilometers sa isang full tank given the fuel tank capacity at saka given the fuel efficiency. Dito naman sa harap, you have a little bit of floorboard right here. Elevated lang to. Pwede ka pa rin namang magpatong ng bag or bagahe. Tapos masisecure mo dahil sa kanyang front hook dito. Utility hook na naglock. So hindi lang siya yung basta naka-fix lang na sabit. It actually locks into place para ma-secure yung bagahe mo. Meron tayong built-in na USB charging port. Pagdating naman sa handlebars natin,
meron tong engine kill switch. So I suggest i-off mo yan para iwas diskarga pa rin. You can turn on and turn off your headlight. And then you have a built-in passing switch. Wala kang ibig mga brother, pero ito passing switch yan together with the high and low. Sa panel naman natin, digital panel. So combines yung parang vintage look with the modern touch. Dahil very informative na rin yung ating digital panel. Very basic lang pero practical. Speedometer. Yung RPM natin, nandito rin yan. Fuel gauge. This is not engine temperature ha. Baka magtaka kayo. This is actually battery life. So nung una kasi, punong-puno to. Nagtataka ako, sabi ko baka nag-overheat no. But this is actually battery life. So yan, pag ganyan ang bars natin sa battery, ibig sabihin okay na okay pa yung battery natin. Touch na rin yung kanyang screen for you to be able to toggle dun sa next na option niya, which is trip and odometer. So this bike comes as an option para dun sa mga pwedeng younger generation or even yung mga older generation that wants to have that classic type motorcycle pero hindi masyadong malaki yung budget. Alam naman natin yung mga 125cc ng ibang Italian brands, ano yan, over 200,000. So ito, less than half of the price because yun nga, nasa 98,000 lang to. So this is something that you can afford. And just like what I mentioned earlier, mas nakita ko to dun sa working class na younger generation, yung mga naka-tie, naka-long sleeves, tapos gamit to sa mga busy streets. Bakit? Kasi yung forma niya stand out na importante sa mga younger generations natin, pero napakatipid sa gas, so kahit na ma-traffic, hindi ka mag-aalangan sa kanyang fuel efficiency. So that in itself is the value that you're paying for the Basilica 125. And that's on top of the fact that pwede mo pang ipamana to sa mga magiging anak mo kasi with its looks, hindi ito naluluma. Baka nga mas maging maganda pa to over time. Tapos pormahan mo, lagyan mo ng leather bag dito. Maybe you can change the side mirrors to round side mirrors and other accessories na para talagang vintage na vintage yung feel. Yun ang mga pwede mo makuha sa motor na to. Riding position tayo mga brother para lang mas matansan nyo sa akin natin. Ayan, 5'10" in height. Ayan na. So hindi ito kasing taas ng mga Vespas na talagang kahit sa height ko, medyo tingkayad ako sa karamihan ng mga Vespa. Pero ito, flat-footed ako. So even if you're shorter, mas okay to. So masabi natin, this is more Asian friendly, this is more Pinoy friendly, especially kung hindi ka kataasan. When it comes to the feet position, and so, very ano lang, very comfortable lang. I have room for my feet to move. Ito hindi yan extended footrest, accent lang yan kasi mahirap nga naman pag nakaganyan ka, pero still nasa sayan. And then when it comes to the handlebar, sakto lang yung distansya niya, sakto din lang yung taas niya. Wide enough for me to have better control when maneuvering through traffic. At the same time, tingnan mo to yung turning radius na ito, pag sinagad ko, ang laki. Sagad na sagad talaga siya. Tapos ang layo ng distance niya doon sa hita ko. So kahit na if I'm maneuvering through traffic, minsan sumasagad tayo ng mga likunyan pag nagwawasiwas tayo, umiiwas doon sa mga sasakyan, walang problema. Parang relax ka pa rin makakapagsingit-singit niya sa traffic. Upright riding position, yung angkasan malapad din yung upuan at saka malambot. So, and the texture of the leather seat actually keeps you in place, hindi yung sobrang nadudulas-dulas ka to the point na parang naiirita ka na kasi urong ka ng urong. Ito, this just keeps you in place, comfortable riding position. Bagay yung riding position niya dun sa type of ride that you will have for this, which is chill, forma. Yun yung pinaka-gist ng overall riding position mo dito. And that's our motorcycle feature for today mga brother. Again, this is the Basilica 125 from Bristol Motorcycle Philippines. Available to sa Bristol Motorcycles Caloocan at sa ibang branches. And syempre sa Motorsangge PH. May display sila dyan. You can check it out. You can process. Available sa cash at saka installment. Sa presyong 98,800, ano sa tingin mo mga brother? Sulit nga ba ang motor na to? I-comment mo sa baba at pag-usapan natin yan. In the meantime, para hindi ka magpuhuli sa mga motorcycle news, reviews, and tips, be sure to follow lahat ng mga social media pages natin katulad ng TikTok, Instagram, YouTube, and Facebook. Till your next vid. Yo! Salute!